Hello everyone, I am Stanisy de la Cruz. I am from DSAMT4G and I will be doing my speech or video presentation in combating malinformation, misinformation, and disinformation. Okay, so let's get started. First, what is misinformation? Misinformation is an inadvertent spread of false information without intent to harm. Other terms, other definitions, misinformation can occur when individuals or organizations unwittingly get the facts wrong. So, example netong misinformation is nag-spread ka ng news na kunyari ang headline ng news is isang bata napatay ang kanyang magulang, tapos shinare mo yun, tapos galit na galit ka. O without knowing na the content of the news, shinare mo siya with the intention na not to do harm sa taong gumawa ng kamalian, which is sabi nga sa title is pinatay ng bata yung magulang niya. Pero hindi mo alam na inside that news pala is napatay nung bata yung parents niya is because of self-defense. That's one of misinformation. So in combating misinformation, it's important na we should get into details. We should get the facts naman siya na napatay nung bata yung magulang, pero hindi siya enough para magbigay ng easy statements na makakapagpabago ng pananaw ng ibang tao towards dun sa tao na kagawa ng mali. Okay? So next, disinformation. Disinformation is false or inaccurate information that is intentionally spread to mislead and manipulate people, often to make money, cause trouble, or gain influence. So, ang disinformation is usually makikita natin to sa mga vloggers, sa mga taong gusto lang kumita para maging sikat, gustong maging gumawa ng content ng mga bagay na hindi naman totoo. Ganun. Parang, syempre, curious tayo kapag may nagsabi ng statement na hindi totoo, di ba? Na parang, ano man term nila doon? Yung attention getter. Ganon. Madalas naman yun sa mga vloggers. And syempre, to combat disinformation, part of us na listeners or viewers ng mga vlogs or ng mga contents, ng mga klaseng ganun ng contents na para lang kumita, para lang sumikat, is kailangan natin maging mabusisi sa pagtingin ng mga facts, sa syempre madalas yan mga nasa comments na sinasabi ng mga viewers din na hindi naman totoo yung ganito, hindi naman totoo yung ganyan. So part of us na before sharing those kinds of informations na dapat inaalam natin yung mga facts talaga. So it's more of sa viewer side na trabaho yung pag-combat dito. Another thing to combat disinformation is to the viewers na maging check nyo yung background ng mga pinapanood nyo na contents, kung galing pa ng Facebook yan, galing pa ng YouTube, kung ano bang purpose ng page. Makikita yun minsan na kung ano yung purpose ng page na nag-share ng news, nag-post ng content na madalas ang nakalagay dyan is for kung hindi siya pang educational purposes. Kunyari sa Facebook ka, pag pumunta ka dun sa page nila tapos pumunta ka sa about, minsan nakalagay lang sa page nila is for entertainment purposes. By that way, makikita nyo na hindi siya credible na maging source ng mga malalalim na news, mga factual na news.
And lastly, malinformation. What is malinformation? Malinformation refers to the information that is based on truth, though it may be exaggerated or presented out of context, but is shared with the intent to attack an idea, individual, organization, group, country, or other entity. So, yung malinformation is ginagamitan nila ng mga truths kunyari, magbibigay ako ng side ng truth, tapos nagamitin ko tong katotohanan na to para i-exaggerate ko to na example, merong katotohanan na kunyari bumili ako ng isang bagay, tapos i-exaggerate na yun ng ibang tao na bumili si Stanley ng ganitong bagay kasi gagawa siya ng bagay na para makapanira ng iba. Gets niyo ba yung point? Na parang si Stanley bumili si Stanley ng tubigan, tapos ang intention ng iba para maging may information is bumili si Stanley ng tubigan para mamasa ng ibang tao, or gagamitin niya tong tubigan na to para gawing boga. Ganon, no? Kaya gagawin niyang something na basta ina-exaggerate nila yung thought ng isang fact. Ganon. So, to combat the malinformation, so, paulit-ulit lang yun na tulad yung sinabi ko kanina na we should know the facts. We should know, hindi tayo dapat maging one-sided na okay, ito yung sinabi ng isang tao. So, it's good din na maghanap tayo ng ibang resources, ibang mga supporting details, ibang mga news, ibang mga researches about this certain topic para hindi tayo maging one-sided, hindi maging porque ito lang binigay na information sa'yo, yun na yung fact, yun na yung nasa isip mo. So, that's it. So, thank you guys for listening.